Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Maraming tanong Panay sa akin yung mga, sabi nila, sumali sa paluwagan. Yan. Ay, nung bandang huli, naging pasikipan. Ay, swerte sakit. yung unang makakakuha ng ano. Oo, swerte yung Oo, una. bawat, tigi 1,000 bawat sa 10 sila, di 10,000. Yung 10,000. una nakakuha, swerte. Swerte. Ganito malawon, ay na maghulog nung iba. Daya yun. Ayan, budol-budol na. Pakinggan po natin, tingnan natin ano ba ang problema ng mga scam na to. Naku. Eto na. Ligtas kaya ang scam? Isa sa mga palaging natatanggap na sumbong at reklamo sa hashtag pala ang tungkol sa lokohan sa paluwagan. Naku, ang mga perang ipinasok ng mga magkakakilala at magkakaibigan upang gawing pangdagdag sana sa ipon ay itinatakbo at dinidespalko di umano ng taong kanilang pinagkakatiwalaan. Ang inaasahang kaginhawahan mula sa pinasukang paluwagan ay nauuwi minsan sa matinding kagipitan at iyakan para sa ilan nating mga kababayan. Sa pangkalahatan, ipinagbabawal ba ng batas ang ganitong estilo ng paglagak ng pera bilang puhunan? Manood dahil iwas scam ang may alam. Ano nga ba yung paluwagan na yan? Paluwagan ba yan o pasikipan o paputulan? Ito po, Chief. Ang paluwagan ay isang informal na pag-iipon o paraan ng pagpapautang ng pera kung saan ang bawat miyembro sa isang grupo ay nagbibigay ng hulog o ipon sa takdang panahon. Yun, kagaya ng sinabi ni Chief, di ba? Tigwa 1,000. Oo. Natutukoy kung sino ang sasahod o tatanggap sa itinakdang cycle o panahon sa pamamagitan ng pagbubunutan o ayon sa napagkasunduan ng grupo. Ang kabuang halaga ng pera na iniambag ng lahat ng miyembro ang matatanggap ng isang miyembro na sasahod sa takdang panahon o sa oras ng tinatawag na payout. Kapag natanggap na niya ang pera, magpapatuloy siya sa pag-ambag sa grupo hanggang matapos ang buong cycle ng pagbibigay ng pera. Alam nila yan. Ang mga bumubuo sa isang grupo ay kadalasang mga magkakaibigan, magkakakilala, at magkatrabaho. May iilan ding paluwagan na ang mga miyembro ay hindi magkakakilala. Minsan magkakabarangay Tropa-tropa. Minsan magkakachat lang Na-eyeball-eyeballan lang nila Or na-invite, Chief. Oo, Na-invite. ganun. Illegal ba yan? Paluwagan system? Ano ba Nako. sagot ng ating batas dyan? Generally, may karapatan ang lahat ng tao na nasa tamang edad na pumasok sa isang kontrata. Ayon sa Article 1306 ng New Civil Code of the Philippines, ang mga partido na nakikipagkontrata ay maaaring magtatag ng mga itinatakda, sugnay, tuntunin at kondisyon na sa tingin nila ay madali. Basta't hindi ito labag sa batas, moralidad, mabuting kaugalian, kaayusan ng publiko o patakarang pampubliko. Ang pagpasok ng isa at higit sa 2 tao sa isang kasunduan na mag-ambagan ng pera at sumasahod sa itinakdang panahon mula sa perang nalikom ay isang balidong kontrata o kasunduan na naaayon sa batas. Yon, sa madaling salita, ang paluwagan ay pinahihintulutan ng batas bilang isang kontrata na magbibigkis sa mga partido na pumasok dito. Kailan pa magiging labag sa batas ang isang paluwagan? Kung totoong yan, illegal nga. Aba, merong mga dahilan para maging labag sa batas na yan. Nilinaw po, Chief, ng Korte Suprema sa kasong Barangan versus Court of Appeals, GR number 123307, on 29th of November 1999, na ang paluwagan system ay hindi labag sa batas. Hindi labag, pero pagka nambudol yung mga Yun, iba miyembro, yun. ibang usapan. O, Sige ibang nga, ito ay usapan. parang trust fund. Ito ay parang trust fund kung saan ang mga miyembro ay maaaring kumuha ng pera kung sakaling kailanganin. Ito na nga. Ngunit, kung ito ay magiging isang paraan upang mangakit ng mga pamumuhunan o investments, kadalasan na may pangako na napakalaking dividendo kung saan ang tunay na layunin ay linlangin ang mga namumuhunan, ang pamamaraan ay nababago sa isang illegal na aktibidad. Sa katunayan, nagpapaalala ang Securities and Exchange Commission o yung SEC sa isang SEC advisory noong 12 of October 2021 na ang mga online paluwagan o on-pals ay isang uri ng Ponzi scheme na nangangako na libreng payout makalipas sa ilang araw lamang. Triple pa, pangako, double your money, triple your money, pero Yes. wala. Wala. Kayang pera mo. Una, pagpapadadamahin. Ano sabihin ba nun? Ponzi Yung scheme. Ponzi. Ang Ponzi scheme, Chief, ay
form of fraud Oo. that lures, nag-iengganyo, nangaakit ng investors, Budol. and pays profits to earlier investors with funds from more recent Oo, investors. kung ano yung pangalawa, alam nyo ba, talagang parang nag-ano yan hypnotismo yan Budol. Kasi ang tubo sa bangko, nasa 0.01% lang, di ba, Direk May? 0.01%. ang gusto ng tao, mabilisan, So, ay na mabilisang lumaki. kita. Malaking Sa kita. una, padadamahin ka niyan. Parang alahas lang yan Too good to be true. ahente. Sa una, guhulog. Pag nagkwentahan, naku, milyon na pala natangay na alahas. Ganyan talaga, lokohan yan Sa investment din, double your money, triple your money. Sa una, magbibigay Sa una. yan Pero bandang huli, magtatago na, tangay na lahat ng Surprise! pera. Iyak. Daming naloko. Mga kababayan, ito pong programa namin ay para sa sambayan ng Pilipino. Yes. Huwag na po kayong paloko. Oo. Bakit pa ulit-ulit na may naloloko? Kasi iba hindi inaalam ang batas. Kaya meron tayong segment na hashtag May batas pala. Ayan, pag despalko sa perang nalikom, may kaso ba? May kulong ba? Yan, sa mga ordinaryong paluwagan na walang pangako ng napakalaking dividendo o yung paluwagan na ang kasunduan ay mag-ambagan lamang ng pera at sumahod sa itinakdang panahon, kalimitan ay biglang nawawala na parang bula ang admin o yung collector. Nga tuloy ang mga miyembro na hindi pa nakakatanggap ng sahod o Yo. payout. Ako, sa ganitong sitwasyon, maaaring makasuhan ang admin, collector o taong tumanggap ng mga perang inambag ng kasong estafa sa ilalim po ng Article 315 ng ating revised penal code as amended. Ayan. Pala ang May kaso, estafa Chief. na. Alam mo talaga, inaalerto natin ang mga PAW officers natin. Tulungan natin yung mga biktima ng gantong budol-budol na matigil to. Ipakulong natin yung mga estapador at mambubudol na yan. Alam nyo, mawalang galang na sa inyo. Tao rin kayong may karapatan, may human rights. Pero may human rights din yung mga kababayan natin. Minsan retirement pay nila yun. Oo, yun ang masakit. Sweldo nila yun. Ipinangutang din yung pinuhunan. Mga Sa seniors. pagkakalang mababalik, Babalik. doble, triple. Kikita. Kaya, ayan, tulungan po natin, kasuhan natin ang estapa. Kung mahirap sa estapa mismo, sa other districts yung mga yan, para makulong yung mga yan ang matigil na. Yari. Alam nyo ba, ang taong nabubuhay sa pagiging sakim, nako, isang araw magkasakit lang kayo ala na, bawi na yung niloko nung yan. Kaya ang buhay maigsi lang magpakabait na tayo. Tama. At ano mangyayari? May kaso ang Supreme Court na dinesisyonan, di ba? Yes, po. Kasong Magtira versus People. May nahatulan Ano Opo. nasulat dyan? Ano Yan po. hatol? Si Elsa Magtira po, hinatulan po ng 7 counts of estafa na may parusang pagkakakulong na aabot sa 14 hanggang 15 years bilang pinakamabigat na parusa sa bawat kaso. Ang akusado sa naturang kaso ay parang isang kolektor o admin na tumanggap ng mga perang iniambag ng mga miyembro sa isang paluwagan. Ayan. Si Ella. Kolektor May desisyon ka. na. Magtatago ka, magtuturo ka pa. Alam nyo, sabi nga, live within your means. Ayun, importante. Diba? Live within your budget. Kung ang gagawin mo, sobra-sobra gastos mo sa kita mo. Ayan, hanggang sa mauwi ka, manluloko ka na. Tapos pag nakulong ka, sasabihin mo, Attorney Acosta, palayain Tulungan mo ko. nyo Ay, ako. Paano naman yung niloko mo? Kawawa. Ay talagang kawawa rin. At mayroon nga mga nagpapatiwakal Dahil naloko sila, naubos ang pera Sa nila. pera. Minsan kita ng asawa na invest dyan. Kaya napakasakit, Kuya Eddie, kung talagang ikay maloko. Kaya nga, makinig po tayo dito sa ating mga programang ganito. Dahil mahirap pong lahat ng Pilipino mag-aral sa law school ng batas Kaya nga kami po sa PAW, sinishare namin. Di namin sinosolo. Ang kaalaman sa batas, sinishare namin. Para ang mga Pilipino ay matuto sa batas at hindi maloko. Tama. Di ba? Ang Yes. hirap kayo pinaghirapan mo, nakamkam sa'yo, di ka nga nanakawan sa bahay Harap-harapang nabola ka. Loko. Naka? Napudol. Oo, mayroong magaling Hashtag mambola pudol. Kaya nga, hindi ito na, ano nangyari dyan? May Yes po. nangyari pa? Yung kaugnay po sa kaso, Chief, hindi po naibigay ng akusado pabalik sa mga miyembro Oo, sa yan. kasasahod sana sa itinakdang panahon ayon sa napagkasundoang pagkakasunod-sunod na pagtanggap ng payout. So, anong ginawa ng ating mahal na Korte Suprema? Yan, hindi po kinatigan ng Korte Suprema ang palusot ng akusado na di umano ay ninakawan siya bilang isang dahilan ng kanyang kabiguan na makapagbigay po ng pasahod sa mga miyembro. Nakawal siya. Sabi niya, Sinanakaw sa kanya, ba't hindi niya ibalik? Di Magic. sana binangko niya, parang di naubos ang pera. Kaya tama ang Korte Suprema dyan. Ang paluwagan na magdadala sana sa ginhawa ay nauwi
Saan? sa masidhing pagsisisi at iyakan. Aroy. Aroy. Masakit.